Amihan Stories presents CEO's Lady Bodyguard. Written by Mabel Abutar. Revised and rearranged by Amihan. Seryosong iniskan ni Travis Santiago ang mga papeles sa kanyang mesa. Ito ang mga bagong deal na tatanggap ng kanilang kumpanya para sa buwan ng Abril. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng San Diego Corporation at tumatayong CEO ngayon. Sir, narito na po si Mr. Valderrama. Pukaw ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Papasukin mo, sagot niya. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Tumayo naman siya at sinalubong ang panauhin. Good afternoon, sir. Bati ng lalaki sa kanya. Maupo ka, Mr. Valderrama. Paanyaya niya dito. Umupo sila sa kanyang luxurious sofa set sa loob ng kanyang opisina. Nakahanap ka na ba ng mapagkakatiwalaan na tao? Tanong niya dito. Yes, sir. Actually, darating siya ngayon. Medyo na late lang siya. Sigurado ka bang maaasahan ng taong yon? Opo, Gustav Security Agency proved it, sir. Does my parents know about it? Tulad ng utos mo, hindi po nila alam ang tungkol dito. Huminga ng malalim si Travis. Kung hindi lang sa sunod-sunod na pagtatangka sa kanyang buhay, hindi siya kukuha ng bodyguard. Ayaw naman niyang sabihin ito sa kanyang mga magulang dahil siguradong mag-aalala ang mga yon. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng kanyang opisina na agad niyang pinapasok. Excuse me, sir. May bisita po kayo. Ara Fuentes daw po. Sambit ng kanyang sekretarya na naghatid na rin ng inumin sa kanila. Siya na yon, sir. Sabi naman ni Mr. Valderrama. Kumunot ang noo ni Travis nang marinig ang pangalan ng isang babae. Pero naisip din niya na baka naman pambabae lang ang pangalan ng bodyguard niya. Papasukin mo, utos niya sa sekretarya. Narito na po ako, sabi ng isang boses. Tumingin si Travis sa bagong pasok na babae. Naningkit ang mga mata niya sabay baling kay Mr. Valderrama. Why did you get a girl as my bodyguard? Seryoso niyang tanong sa lalaki. According to Mr. Gustav, siya po ang isa sa magaling nilang miyembro. Paliwanag nito na nahalata ang pagkadismaya ng binata. Paano ako maniniwala? Look at her. She's too thin. Paano niya ako mapoprotektahan? Baka ako pang magprotekta sa kanya kapag nagkataon. Napangiti naman ang babae at sumabad. Ay sir, madali lang po yan. Mabilis ka bang tumakbo? Mabubuhay ka kung mabilis kang tumakbo. Sabi nito sabay upo sa katabing upuan ni Travis at kinuha ang tasa ng tiyaan ng binata. Painom ha, ang layo kasi ng nilakad ko papunta rito kaya nauuhaw na ako. Hindi makapaniwala si Travis sa nasaksihan. Hindi ganito ang inaasahan niyang bodyguard na kukunin ng kanyang tiyuhin na si Mr. Valderrama. Kapatid ito ng kanyang ina sa mother's side. At ito rin ang nagsisilbi niyang personal assistant. Sigurado ka ba rito, tito? Baling niya sa tiyuhin. Yes, sir. Maganda po ang records and reviews sa kanya ng clients at mga kasamahan niya. Muli niyang binalingan ng babae. Nakasuot lang ito ng jogger jeans, rubber shoes at simpleng baby blue shirt. Sigurado si Travis na hindi ito marunong sumuntok o umawak man lang ng baril. Gwardya yata ang babae sa isang grocery store. Ngunit bakit ito ang ibinigay sa kanyang bodyguard? Gayong ang request niya ay malinaw na dapat kaya siyang ipagtanggol. Maya-maya pa ay nagsalita na naman ang babae pagkababa sa mesa ng tasa ng tsaa. Ang init pala nito. Miss, pwede mo ba akong ikuha ng malamig na tubig? Itinaas pa nito ang kamay sa sekretarya ni Travis na para bang umu-order ito sa isang restaurant. Sige po, ma'am. At tubili namang umalis ang sekretarya.
Ang sarap naman dito, ang lamig. Masayang sabi ni Ara. Namilog ang mata ni Travis nang ipatong nito ang paa sa ibabaw ng coffee table. Napangiwi pa siya nang makitang butas ang rubber shoes nito. Are you sure of this, Tito? Muli niyang tanong sa tiyuhin. Hindi naman siya nagdududa sa pagtatrabaho ni Mr. Valderrama. Kaya lang, parang pinurot lang nito sa kalye ang babae na iniharap sa kanya. Ang mahal-mahal pa naman ang bayad niya sa security agency. Yes, sir. Kumpiyansa nitong sagot. Walang nagawa si Travis kundi tanggapin ang babae bilang bodyguard niya. Marahil sobra niya lang itong husgahan base sa pisikal nitong itsura. Baka sadyang magaling ito tulad ng sinabi ni Mr. Valderrama. Kaya naisip niyang hindi naman masama kung susubukan niya muna ang kapasidad ng babae. Kaya ng araw ding iyon ay nagsimula na si Ara sa trabaho nito sa kanya. Sir, ako na pa magmamaneho. Kasama yan sa trabaho namin. Presenta ni Ara nang pauwi na sila. Unfortunately, kasama niya ang babae 24/7 ng buhay niya. Hinagis niya rito ang susi, pero hindi nito nasalo. May paa pala ang susi mo, sir. Kusang tumatalon sa kamay ko eh. Nakangiti nitong sabi, sabay dampot sa nahulog sa ground na susi. Hindi naman ito pinansin ni Travis. Alam niyang gumagawa lang ito ng dahilan dahil sadyang hindi nito nasalo ang susi. Sir, saan po tayo pupunta ngayon? Tanong nito habang nakaposisyon sa driver's seat. Sa Gracias Restaurant tayo. May dinner date ako ngayon. Sagot niya na nakatingin sa labas ng bintana. Copy, sir. Sir? Please wear your seatbelt. Hindi ito pinansin ng binata. Sir, seatbelt please. Muli nitong sabi. Just drive. Seryoso niyang utos. Narinig niyang binuhay nito ang makina. Prente naman siyang nakaupo sa backseat. Pumikit siya nang magsimulang umandar ang sasakyan. Pero bigla siyang nagmulat nang maramdaman ang bigla nitong pagpreno. What the hell? Marunong ka ba talagang mag-drive? Bulyaw niya sa babae nang aksidente siyang mauntog sa likod ng passenger seat. Pasensya na, sir. Naninibago lang. Ang tagal ko na kasing hindi nakakahawak ng manibela. Wait. Pigil niya nang muli itong umabante. Bigla na naman itong nagpreno, kaya tumansik siya sa baba ng upuan. Ow! Reklamo niya nang tumama ang tagiliran sa likod ng driver's seat. Oops! Sorry, sir. Ganyan po talaga ang nangyayari kapag binabaliwala ang seatbelt. Hindi po yan ilalagay sa loob ng kotse para i-display lang. Kaya isuot mo na po yan, sir, para maiwasan natin ang aksidente. Maa-aksidente talaga tayo kapag ikaw ang nagmaneho. Trabaho ko pong ipag-drive ka, sir. Nakakahiya naman kung ipagmamaneho mo. Pero kung okay lang sa'yo na ikaw mag-drive, mas okay sa akin. Sagot nito. Biro lang, sir. Bawi nito sa sinasabi nang makita ang matalim niyang tingin. Umupo ka na ng maayos, sir. Nakakahiya naman kung hindi ko gagawin ang trabaho ko sa unang araw. First impressions last daw po. Promise, naninibago lang po ako. Ang high-tech din kasi ng sasakyan mo kaya hindi ako pamilyar. Naniwala siya sa sinabi nito, kaya muli siyang umupo. Pero sa ikatlong pagkakataon, bigla na naman itong nagpreno. Kaya hindi na naman niya napigilan ng mapabulyaw. Ano ba? Pagmamaneho lang hindi mo pa magawa ng maayos? Paano mo ipagtatanggol ang kliyente mo kung ganyan ka magtrabaho? Basta mabilis kang tumakbo, sir. Makakaligtas ka. Sagot naman ito. Hindi nakatiis si Travis. Lumabas siya ng sasakyan. Nahilot pa niya ang batok nang makitang bumangga sila sa basurahan. Labas! Utos niya kay Ara pagkabukas ng pintuan. Ngumiti naman si Ara pero hindi lumabas. Kaya ko pong dumaan dito para lumipat sa likod, sir.
Sagot nito bago gumapang papunta sa likuran ng sasakyan. Sumabit pa ang paa nito sa upuan at nadapa. Frustrated namang nasa po ni Travis ang noo. Bukas na bukas din, tatanggalin na niya ito sa trabaho at magpapahanap siya ng panibago. Nakahinga ng maluwag si Travis nang matiwasay silang nakarating sa Gracia's Restaurant. Mabuti na lang at hindi na nakipagtalo sa kanya si Ara. Tahimik lang ang babae at prenting nakaupo sa backseat sa buong durasyon ng biyahe nila. Sir, pwede mo ba akong ilibre? Mukhang masarap ang mga pagkain dito. Nakangiti nitong tanong. Parang nagkukorteng puso na ang mata nito habang nakatingin sa menu. Diba sabi ko hintayin mo na lang ako sa kotse? Tell me, why are you here? Seryoso niyang tanong sa lady bodyguard. Ito kasi ang nakaupo sa harapan niya na para sa hinihintay niyang date. Sir naman, ano bang ginagawa sa restaurant? Diba kumakain? Kaya kakain ako rito at ililibre mo ko. Salamat sir, ang bait mo pala. Waiter, ito po ang order ko. Hindi makapaniwala si Travis nang umorder ito ng maraming pagkain kahit hindi pa siya pumapayag na ililibre ito. Nang dumating ang mga pagkain nito, diretso lang itong kumakain na parang isang linggo itong hindi nakatikim ng pagkain. Gusto mo, sir? Tanong nito habang puno ang bibig. No, thank you. Mariin niyang tanggi. Maya't maya naman ang tingin niya sa pintuan at relong pangbisig. Hindi pa rin dumadating ang kanyang date. Ngumibig si Travis nang malakas na dumighay ang babae. Ang sarap talaga kapag libre. Sambit ni Ara habang hinihimas ang tiyan. You'll pay for your meal. Sabi naman niyang bakas ang pagkainis. Salary deduction na lang sir. Wala akong pera eh. Nawala ang atensyon ni Travis kay Ara nang matanaw niya ang pagdating ni Mira. Ang kanyang fling na isang modelo. Tumayo siya at sinalubong ito ng yakap. Agad na tumaas ang kanyang pagnanasa nang maglapat ang kanilang katawan. 2 araw din silang hindi nakita ng babaeng modelo. I missed you. Malambing nitong sabi kay Travis. Me too. Sagot niya. Himakap ito sa kanyang batok at sadyang idinikit ang katawan sa kanya. Mapaglaro rin itong ngumiti na alam niya ang ibig sabihin. My place or your place? Tanong ng babae. Your place. Bulong niya at bahagyang kinagat ang tenga nito. Humagikik naman ang babae na nagpa-excite sa kanya. Bahagya itong tumingkayad upang halikan ng binata. Porn! Biglang sigaw ni Ara. Mabilis lumayo si Travis kay Mira nang marinig ang malakas na sigaw ng bodyguard. Nakalimutan niyang nasa restaurant sila. Waiter, bakit may porn dito sa menu nyo? Sabi pa ni Ara sa waiter na nakabantay sa mesa nila. Tumikhim si Travis bago inalalayan si Mira. Akala niya ay para sa kanila kaya sumigaw si Ara kanina. Ma'am, hindi po yan porn. Corn po yan. Sagot ng waiter kay Ara habang sinisilip ang menu na hawak ng dalaga. Nako, sorry. Akala ko porn. Kasama mo ba siya? Tanong ni Mira kay Travis. Hindi. Umalis na tayo dito. Niyaya niya ito palabas ng restaurant nang hindi sinasabi kay Ara. Sasakyan mo na lang ang gamitin natin, Mira ha. Okay lang ba? Sure. Masaya nitong sang-ayon. Malawak ang ngiti ni Travis habang nagmamaneho. May problema ba? Tanong niya sa babae nang mapansin na palagi itong tumitingin sa cellphone. Wala naman. Don't worry. Maiibsan ang pagkamis natin sa isa't isa mamaya. Pinisil niya ang kamay nito, kaya bahagya itong umiti. Pwede bang sa hotel na lang tayo? Nasa bahay kasi ang 2 kong kapatid. Okay, kung yan ang gusto mo. Pagdating sa pinakamalapit na hotel,
Mabilis silang nag-check-in. Nakahiga naman si Travis sa kama, suot ang kanyang boxer short habang hinihintay na matapos si Mira sa paliligo. Tumayo siya nang marinig ang katok sa pintuan. Kinuha muna niya ang itim na roba at mabilis na isinuot bago buksan ang pinto. "Sino kayo?" Napaatras siya nang biglang pumasok ang tatlong lalaki. "Mira, diyan ka lang!" Sigaw niya sa babae nang lumabas ito sa banyo. Hindi na niya pinansin na walang nagbago sa suot nito, kahit naririnig naman niya ang paglagaslas ng shower simula nang pumasok ito kanina. "I'm sorry, Travis." Nagulat siya nang niyakap at hinalikan ito ng isa sa tatlong lalaki. "Anong ibig sabihin nito, Mira?" "Ibig sabihin, wala ka nang kawala ngayon, San Diego. Bugbugin yan." Pinag-ekis ni Travis ang dalawang kamay sa harap ng kanyang mukha nang makita ang papalapit na suntok ng isang lalaki. Ngunit natigil iyon nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. "Ara to the rescue!" Sigaw ng babae habang tulak ang isang trolley ng pagkain at ibinangga sa lalaki. Mabilis naman siya nitong hinila palabas ng silid. "Bilisan mo, Sir Travis, kung ayaw mong mahuli nila." Sigaw nito. Binilisan naman niya ang pagtakbo, pero sadyang mabilis din ang humahabol sa kanila. Hanggang sa paglabas ng hotel, ay hindi sila tinigilan ng mga ito sa paghabol. "Sakay! Bilis!" Utos ni Ara bago umikot sa driver's seat ng kotse ni Travis. "Ako ang magmamaneho," sabi naman niya at una siyang sumakay sa driver's seat. Nagulat siya nang malakas siya nitong itinulak, kaya napunta siya sa shotgun seat. "Seatbelt," paalala nito bago paandarin ang sasakyan. Mabilis namang ikinabit iyon ni Travis nang matanaw na lumalabas na sa building ang mga humahabol sa kanila. "Hindi ka marunong mag-drive," sigaw niya kay Ara. "Magtiwala ka lang, sir." "Wala akong tiwala sa pagmamaneho mo." "Hindi sa akin, sa seatbelt. Kumapit ka ng mabuti, sir. Number 1 car racer ako nung kabataan ko." Proud nitong sabi. "Ilang taon ka na ba ngayon?" Tanong niya habang tinitingnan ang mga humahabol sa kanila. Nakasakay na rin sa kotse ang mga yon. 26. "Kailan ka nanalo sa race?" "Noong 5 years old ako. Natalo ko ang mga kalaro ko." "What?" Hindi niya makapaniwalang bulalas. "Tumingin ka sa daan." Saway niya nang lumingon ito sa likuran. "Nakatingin ako sa daan, sir. Tumingin ka rin sa daan nang makita mong traffic na." Bale wala nitong sagot. "Pwede bang sumeryoso ka, Ara? Nasa panganib na tayo, tapos parang wala lang sayo." "Tatlong bagay ang tatandaan mo kapag nasa panganib, Sir Travis. Una, huwag magpanik. Pangalawa, huminga ng malalim." Itinigil nito sa gilid ang sasakyan. Bumangga na naman iyon sa basurahan. "Anong pangatlo?" Curious niyang tanong. Baka sakaling magamit din niya iyon sa ganitong klase ng sitwasyon. "Tumakbo. Bilisan mo, sir. Bumaba ka na. Malapit na sila." Natataranta naman siyang lumabas ng kotse nang makitang malapit na silang abutan ng mga humahabol sa kanila. Magkasunod silang tumakbo patungo sa isang eskinita. "Ligtas ba rito?" tanong ni Travis sa lady bodyguard. "Ligtas ka rito kung hindi ka mamamatay sa lugar na to." "Wala ka na bang matinong sagot, Ara?" "Kalokohan ba yun para sa'yo? Sumagot naman ako ng maayos tanong nito habang naglalakad sila. Natahimik naman siya. Sa totoo lang, hindi naman iyon kalokohan. Masyado lang itong pilosopo, kaya sa tingin niya ay hindi ito seryoso sa sinasabi. "Saan tayo pupunta ngayon?" Nagtataka niyang tanong nang hindi pa rin sila tumitigil sa paglalakad. "Sa headquarters, may kukunin lang ako."
Tahimik na lang siyang sumunod dito hanggang makarating sa tinutukoy nitong headquarters. Para lang iyong bangketa, pero may secret passage pala sa loob. Bakit narito ka? Salubong ng matabang lalaki sa kanila. Kailangan ko ng gamit. Nagulat si Travis sa seryosang boses ni Ara. Maging ang ekspresyon nito ay kakaiba kaysa kanina. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang kailangan mo? Nakangising tanong ng lalaki sa babae. Dahil sinabi ko. Malakas na tumawa ang lalaki. Grounded ka at wala ka sa posisyon para takutin ako. Kaya makakaalis ka na. Mas nagulat naman si Travis nang baliwalang kinwelyuhan ni Ara ang lalaki. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng bulto ng lalaki, na kaya ng babae na maiangat ito sa upuan. Halos mapunta na ang matabang lalaki sa kabilang gilid ng mesa. Ibibigay mo o pasasabugin ko ang quarter mo? Napalunok si Travis. Palihim niyang pinunasan ang namuong pawis sa noo dahil sa delikado nitong boses. Kumuha ka ng kailangan mo. Ibinagsak ni Ara ang lalaki sa upuan bago tumalikod. Mabilis namang sumunod sa babae si Travis. Nakaalis na sila sa headquarter at tinatahak ang daan pabalik sa kanyang kotse. Pero walang nagtangkang magsalita sa kanila. Sakbit naman ni Ara ang malaking bag na parang baliwala lang ito. Nagpresenta siyang kunin iyon, pero hindi ito binigay. Bakit tahimik ka, sir? Iniisip mo ba yung Barbie doll na mukhang tsakadal na naka-makeup? Hindi tsakadal si Mira. She's a model, an international model. Diin niyang pagtatanggol sa babae. Naloko ka na niya, pinagtatanggol mo pa. Natahimik na naman si Travis. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Mira sa loob ng 6 months nilang relasyon. Hindi lahat ng maganda, Santa, sir. Yung iba, demonyita. Sino yung lalaki kanina? Pag-iiba niya sa usapan. Si Chief Justo yun. Chief? Chief yung kinwalyuhan mo kanina? Hindi ka natakot na sisantihin ka nun? Hindi niya magagawa yun. Duwag ang isang yun. Tingnan mo, natakot sa akin. Nakangiti nitong sabi. Parang proud pa ito sa ginawa. Hindi niya alam kung may multi-personality ba si Ara o ano. Dahil hindi na niya nakikita ngayon ang seryoso nitong ekspresyon tulad kanina. Tinakot mo lang siya? Oo. Minsan, kailangan mo rin gawin yun para hindi ka nila makontrol. Pero chief mo yun. Hindi ka ba? Natahimik si Travis nang bigla nitong takpan ang bibig niya. Bahagya rin siya nitong itinulak sa madilim na parte ng eskinita. Huwag kang magsasalita. Bulong nito sa kanya. Tumango siya bago nito alisin ang kamay sa bibig niya. Narinig naman nila ang boses ng mga lalaking humahabol sa kanila kanina. Sigurado ka bang babalik pa yun dito? Dinig nilang sabi ng isang lalaking goons. Sigurado yun. Narito ang kotse niya. Kanina pa tayo rito pero wala pa sila. Huwag ka kasing mainip. Maya-maya susulpot na yun dito. Hindi natin pwedeng hayaan na makawala ang lalaking yun. Sayang ang pabuya ni boss. Kumunot ang noo ni Travis sa narinig. Naisip niya na ibig sabihin ay may iba pang nag-utos sa mga ito na pagtangkaan ng buhay niya. Sir, sundin mo ang sasabihin ko. Pabulong na sabi ni Ara sa kanya habang nakakubli pa rin sila sa dilim. Bahagya siyang lumingon kay Ara. Ano yun? Magpahabol ka sa mga pangit na yun. Ano? Nababaliw ka na ba? Mabilis tinakpan ni Ara ang kanyang bibig. Huwag kang sumigaw. Baka makita nila tayo rito. Saway nito bago alisin ng kamay. Bakit ako magpapahabol? Dapat ikaw, di ba? Bakit ako?
Ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang magpahabol, sir. Ikaw ang bodyguard. Kaya trabaho mong protektahan ako, di ba? Poprotektahan nga kita, kaya magpahabol ka. Magtiwala ka sa akin. Walang seatbelt dito. Saan ako magtitiwala? Sa akin, bahagyang natahimik si Travis. Iniisip niya kung pagkakatiwalaan ba niya ang sinasabi nito. Simula kanina, puro kapalpakan ang ginagawa nito. Maging ang pananakot nito sa chief ay hindi pala totoo. Ano pang hinihintay mo, sir? Bagong taon? Matagal pa yun. Magdesisyon ka na bago kita iwanan dito. Trabaho mong... Oo na. Trabaho kong protektahan ka. Pero kailangan mo rin sumunod sa akin para sa kaligtasan mo. Kaya tumakbo ka na. Bilis! Nagulat si Travis nang itinulak siya ni Ara palabas sa kanilang pinagkukublihan. Ayun si San Diego! Sigaw ng mga lalaking humahabol sa kanila nang makita siya. Tumakbo ang mga ito patungo sa kanya, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang tumakbo ng mabilis palayo. Magbabayad ka sa ginawa mong to, Ara. Sigaw niya sa babaeng bodyguard. Hindi niya akalain na ipapain siya nito sa mga lalaking goons. Hinihingal na siya sa pagtakbo, pero hindi pa rin tumitigil ang mga humahabol sa kanya. Wala siyang pwedeng likuan, kaya wala siyang choice kundi magpatuloy sa pagtakbo sa tuwid na kalsada. Nagulat si Travis nang biglang tumigil ang humaharurot na kotse sa tapat niya. Kinabahan siya nang mabilis siyang isinakay ng may dala nun. Nakita pa niya ang eksperto nitong paghawak sa manibela. Nawalan siya ng balanse dahil hindi maayos ang kanyang pagkakaupo. Palagi ka kasing mag-seatbelt, sir. Bigla namang umangat ang tingin niya sa taong nagmamaneho. Marunong kang mag-drive? Gulat niyang tanong kay Ara. Malamang, sir. Seatbelt please. Utos nito na mabilis niyang sinunod nang makitang liliko na naman ito sa panibagong daan. Tila alam na alam nito ang pasikot-sikot na estilo sa pagmamaneho, kaya walang hirap silang nakatakas. Kahit nakarating na sila sa hindi pamilyar na bahay, hindi pa rin kumakalma ang pakiramdam ni Travis. Naiinis pa rin siya sa ginawa ni Ara kanina. Uso mag-move on, sir. Kinuha ko lang ang sasakyan mo kaya kita pinatakbo kanina. Sabi ko naman sa'yo magtiwala ka lang sa akin. Paliwanag nito dahil sa buong durasyon na nasa biyahe sila ay panay ang talak ng lalaki tungkol sa pagbain ni Ara sa binata. Paano na lang kung napahamak ako kanina? Basta mabilis kang tumakbo, ligtas ka, sir. Mas lalong nag-init ang ulo ni Travis. Paano kung namatay ako dun? Pananagutan mo bang kamatayan ko? Maraming maaapektuhan kapag nawala ako. Hindi ka mamamatay doon. Sagot nito habang komportableng nakaupo sa sofa. Hinahabol nila ako at anumang oras pwede nila akong patayin. Paano kung binaril nila ako? Wala silang baril. Sagot nito na nakapikit. At paano mo nalaman? Galit niyang tanong. Kung kumilos ito, akala mo alam lahat ng bagay sa paligid. Dahil hindi ka nila pinaputukan. Huminahon ka na dyan, sir. Kailangan ko nang magpahinga. Humiga ito sa sofa. Hindi mo pa talaga titingnan ng paligid kung ligtas dito? Napakaliit ng bahay na to. Paano kung nasundan tayo ng mga lalaking yun? Ligtas tayo rito. Magtiwala ka kasi. Narinig na naman niya ang palagi nitong sinasabi na magtiwala siya. Kanino ako magtitiwala? Sa'yo o sa seatbelt na naman? Sa bahay. Hindi ka mapapahamak dito, Sir Travis. Sagot nito at tinalikuran na siya. Plano talaga nitong matulog sa sofa. Sa kwarto ka matulog. Sambit niya. Kahit umiinit ang ulo niya rito, babae pa rin ito. Huwag kang maingay, sir. Tulog na ako.
Umigting ang panga ni Travis sa sagot nito. Kung tulog ka na, bakit sumasagot ka pa? Nagsasalita ako habang natutulog. Nasa bunot na lang ni Travis ang sariling buhok. Tumaas ang presyon niya dahil sa mga lumalabas sa bibig nito. Ang sarap mong kausap, Ara. Malakas niyang sabi na hindi nito pinansin. Iniwan niya ito roon sa sofa at pumasok na siya sa nag-iisang silid. Wala siyang nadala na kahit ano. Naka-boxer short lang din siya at roba. Humiga siya sa kama at tuluyang nakatulog. Kinabukasan, mataas na ang araw nang magising si Travis. Dumiretso muna siya sa banyo at naligo. Tanging roba lang ang suot niya nang lumabas ng silid. Hindi niya nakita sa paligid si Ara, pero nakita niya ang pares ng damit na alam niyang para sa kanya. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Tanong niya sa sarili pagkasuot ng damit. Nagtungo siya sa kusina. Natuwa siya nang makita ang pagkain na may takip. Pagkain ba to? Masusi niyang tinitigan ang pagkain doon. Mukha ay yung fried rice na nasunog. May kasama pa itong sunny side up egg, pero itim din ang kulay. Mukhang kape lang ang matinong naroon. Dinala niya ang kape sa salas at doon uminom. Ngunit agad niyang ibinuga nang malasahan ito. Literal na kape to ah. Kape na walang asukal. Pati sa pagluluto, palpak ang babaeng yun. Umiiling niyang sabi. Binuksan naman niya ang mga cabinet sa kusina, pero instant noodles lang ang nakita niya. Hay, maaga ata akong mamamatay dito. Lumabas siya ng bahay. Naghanap siya ng tindahan, ngunit wala siyang nakita. Pero isang telephone booth ang nakita niya. Buti na lang may pera siya sa secret compartment ng kotse niya. Kaya agad siyang kumuha doon ng barya. Pagkatapos ay lumapit siya sa telephone booth at tinawagan si Mr. Balderrama. Tito Ramon, si Travis to. Bungad niya nang sagutin nito ang tawag niya. Sir, nasan ka? Bakit hindi ka pumasok? Mahabang kwento, pero ipasundo mo ako rito. Alam mo ba ang pangalan ng lugar? Inikot niya ang paningin para maghanap ng palatandaan sa lugar. Hindi ako sigurado, pero alam kong nasa syudad pa rin ako. Parang private area ang lugar at simple lang ang mga bahay. Malayo ang pagitan ng mga bahay dito. Magagawan mo ba ng paraan para malaman ang lokasyon ko? Susubukan ko, sir. Huwag mo munang ibababa ang phone. Naghintay lang siya roon hanggang sa muli niyang narinig ang boses nito. Okay na, sir. Nakuha ko na ang location mo. Good. Make it fast. Mas maaga akong mamamatay dito. Iwasan mo rin na masundan ka. Masyadong agresibo ng mga humahabol sa akin. Mahigpit niyang bilin dito. Copy, sir. Nang makabalik si Travis sa bahay, naroon na si Ara at kumakain. Parang sarap na sarap ito sa kinakain, kahit hindi iyon mukhang pagkain. Bakit mo kinakain yan? Tanong niya rito. Sayang eh, ang daming nagugutom ngayon, tapos nag-aaksaya ka lang ng pagkain. Hindi mo dapat ginagawa yun. Sermon nito sa kanya. Aalis na ako ngayon. Tapos na rin ang trabaho mo sa akin. Paglilihis niya sa usapan. Baka pagtalunan pa nila ang bagay na iyon. Hindi pa tapos ang trabaho ko. Mahinahon nitong sabi habang patuloy na kumakain. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na kita kailangan. Kunin mo na lang ang sweldo mo kay Mr. Balderrama para sa isang araw mong palpak na trabaho. Tapos na akong kumain. Baliwala nitong sabi bago nilikom ang mga pinagkainan. Nakikinig ka ba sa akin? Nagsisimula na namang mag-init ang ulo ni Travis. Kailangan mo pa ako. Sigurado nitong sagot habang naghuhugas ng pinggan. Ako pa rin ang masusunod sa ating dalawa, Ara.
Hindi ito sumagot hanggang matapos sa paghuhugas. Maniwala ka, sir. Kailangan mo pa ako. Yan ka na naman sa maniwala ka. Kanino naman ako magtitiwala ngayon? Natigilan sa pagsasalita si Travis nang bigla siyang kabigi ni Ara padapa sa sahig. Sunod na lang niyang namalayan ay nasa ibabaw niya si Ara at pinapaulanan sila ng bala mula sa labas. Ara! Kinakabahan niyang tawag sa pangalan nito. Nag-aalala siya dahil ito ang tinatamaan ng mga nahuhulog na bagay sa loob ng bahay habang pinoprotektahan siya. Nakikita niya ang panggiwi nito kapag tinatamaan. Natatandaan mo pa ba ang 3 bagay na sinabi ko kapag nasa panganib, sir? Hindi agad siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa nakangiti nitong muka. Maaari na silang mamatay, pero hindi man lang ito natatakot. Una, huwag magpanik. Pangalawa, huminga ng malalim. Pangatlo, bahagya itong tumigil nang muli nilang marinig ang mga putok. Paano tayo makakatakbo kung hinahabol tayo ng bala? Tanong niya dito. Mali, sir. Pangatlo, lumaban. Namangha si Travis nang masaksihan ang maliksi nitong kilos. Pumunta ito sa direksyon ng dala nitong bag kagabi. Nagulat naman siya kung ano ang inilabas nito. May baril ka, Ara? Laruan ko lang to, sir. Ito, tanggapin mo. Hinagis nito kay Travis ang isang 45 na baril. Hindi ako gumagamit ng baril. Gamitin mo lang yan kapag kailangan. Makiramdam ka. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Sa likod bahay ko dumaan. Maliwanag? Okay. Huminga siya ng malalim at hinawakang mabuti ang binigay nitong baril. Pero inipit niya rin iyon sa baywang ng suot niyang pantalon. Takbo, Sir Travis! Bigla naman siyang napatakbo nang sumigaw ito. Pucha, hindi ka ba marunong magbilang, Ara? Reklamo niya habang palabas ng bahay. Walang tamang bilang sa oras ng kamatayan, sir. Hindi naman siya makapaniwala na nakikipagpalitan ito ng putok sa sumugod sa kanila. Sandali! Pigil nito sa kanya nang dire-diretso siyang tumatakbo matapos nilang makalabas sa likod bahay. Bakit? Anong gagawin mo? Di ba sabi mo tumakbo ako? Oo nga, pero kukunin ko lang ang motorsiklo ko. Nakakapagod tumakbo. Binaril nito ang malaking kandado sa likod bahay. Napanganga siya nang makita ang isang big bike. Mahilig din siya sa mga ganoong uri ng motor, kaya alam niyang latest model yon. Sir, sakay na. Utos nito pagkalagay ng hawak na baril sa baywang. Marunong ka bang gumamit niyan? Nag-aalinlangan niyang tanong. Saan mo gustong mamatay, sir? Sa tama ng bala o aksidente sa motor? Pareho rin akong mamamatay doon. Piliin mo kung saan ka may pag-asang mabuhay. Siguradong hindi ka bubuhayin ng mga taong yun dito. Naisip niyang may punto ang sinasabi ni Ara. Huwag ka nang mag-isip. Sumakay ka na, bilis. Maaabutan na nila tayo. Mabilis naman siyang umangkas sa likuran ng motor nang tumaas ang boses nito. Kumapit ka, sir. Paalala nito. Humawak siya sa balikat nito, pero nagulat siya nang kumapit ang pulang likido sa kamay niya. May sugat ka, Ara. Nag-aalala niyang sabi habang nakatitig sa kamay na may dugo ng bodyguard. Wala nang oras. Huwag mo nang intindihin yan. Malayo yan sa bituka. Humawa ka sa baywang ko. Muntik na siyang mahulog nang mabilis nitong paandarin ang motor. Wala siyang nagawa kundi yumakap sa baywang nito. Napalunok pa siya nang maramdaman ang flat nitong tiyan sa braso niya. Ilang saglit pa ay natanaw nila na malapit na sa kanila ang sasakyan ng mga humahabol sa kanila. Paputukan mo ang gulong ng mga humahabol sa atin, sir. Sigaw nito sa kanya.
Sa lakas ng hangin, sa ganitong paraan lang sila magkakaintindihan. Hindi ako marunong gumamit ng baril, sagot niya. Hawakan mo ang handle grip ng motor, sir. Ano? Paano ko magagawa yun? Mabilis ang takbo natin. Nagulat si Travis nang kunin ni Ara ang kamay niyang nakahawak sa baywang nito at inilipat sa handle grip ng motor. Sobrang dikit tuloy ng katawan nila. Focus ka lang, sir. Ikaw na magmaneho nito habang binabaril ko ang gulong nila. Muli nitong sabi bago mabilis na umikot at humarap sa kanya. Mahina naman siyang napamura sa posisyon nila. Focus, Sir Travis. Baka mabangga tayo. Sigaw ni Ara habang nakatingin sa hulihan at inaasinta ang gulong ng sasakyan ng kalaban. Sinubukan niya mag-focus sa pagmamaneho kahit sumasagi sa isip niya ang pagdikit ng dibdib nito sa kanya at isa nitong braso na nakapulupot sa katawan niya. Alisin mo yung kamanyakan sa isip mo. Kung hindi mapapahamak tayo, Sir Travis. Mas lalo siyang hindi makapag-focus nang bumaling ang tingin nito sa kanya. Muntik nang maglapat ang mga labi nila dahil sa liit ng kanilang distansya. Kapag hindi ka umayos, ako mismo ang babaril sa'yo, sir. Nanlamig si Travis sa banta nito, kaya pinilit niyang ituon ng atensyon sa pagmamaneho. Naramdaman niyang kinuha rin ni Ara ang baril sa tagiliran niya. Gamit ang dalawang kamay, pinaputukan nito ang mga humahabol sa kanila. Clear, ako na magmamaneho. Bulalas ni Ara nang masiguro na hindi na makakasunod ang mga kalaban dahil butas na ang gulong ng sasakyan ng mga ito. Mabilis itong nakabalik sa dating posisyon na nagpaluwag sa dibdib ni Travis. Tumigil na naman sila sa isa pang bahay. Kumpara sa unang bahay, mas malaki ito ngayon. Ilan ba ang bahay mo? Tanong niya sa babae nang makapasok sila. Hindi na siya magtatanong kung pag-aari nito ang bahay dahil may hawak itong susi. Hindi niya narinig ang sagot nito, kaya hinanap niya ang babae. Hindi man lang niya naramdaman na wala na pala ito sa likuran niya. Naramdaman niya ang pagkilos sa kusina kaya nagtungo siya roon. I'm sorry. Mabilis siyang tumalikod nang makitang naguhubad ito ng suot na jacket. Hindi ako nakahubad, sir. May suot akong racerback sando. Sagot naman nito. Tumuloy naman siya sa pagpasok sa kusina. Malaki ang sugat mo. Puna niya sa dumudugo nitong balikat. Malayo yan sa bituka. Bale wala nitong sagot, dala ang first aid kit. Umiwas ng tingin si Travis nang walang pag-aalinlangan itong binuhusan ng alkohol ang sugat. Parang siya ang nasaktan sa ginawa ni Ara sa sarili. Magpahinga ka na, sir. Kung gusto mong kumain, tingnan mo kung may pagkain dyan. Tumingin ulit siya kay Ara. Binibendahan na nito ang sugat. Bakit ito ang napili mong trabaho? Marami naman dyan na ibang trabaho na hindi kasing delikado nito. Kung gusto mo, ipapasok kita sa kumpanya ko. Okay. Mabilis nitong sang-ayon. Nagtaka naman siya sa mabilis nitong pagpayag. Sigurado ka? Gawin mo akong bodyguard. Excited nitong sabi. Bodyguard na kita, di ba? Driver? Tanong nito. Pinagmamaneho mo na rin ako. Ang ibig kong sabihin, trabaho sa loob ng opisina ko, Ara. Humuso naman ito, pero natuon ang kanyang tingin sa labi nito. Alam niyang natural ang pagkapula nun, dahil kabisado niya ang babaeng may kolorete sa wala. Ngayon lang din niya napagmasdan ang itsura nito. Maganda si Ara at makurba ang katawan kahit napayat itong tingnan. Bumagay din ang itim at mahaba nitong buhok na nakatali sa likuran. Ayoko, boring. Tanggi nito habang naglilikpit ng mga ginamit nito sa sugat. Wala namang panganib sa buhay mo. Minsan, yung akala nating lugar na walang panganib,
Yun palang mas delikado. Sagot nito na nakatalikod sa kanya. Natuon naman ang kanyang tingin sa maliit nitong bewang patungo sa pang-upo nito. Bigla siyang umiwas ng tingin nang humarap ito. Ewan ba niya at hindi niya maiwasang obserbahan ng katawan ni Ara. At ang taong pinagkakatiwalaan natin ay siya rin palang naghahangad sa atin ng kamatayan. Dugtong pa ni Ara. Nagtataka siyang bumaling dito. Parang may ibig sabihin ito sa katagang yun. Simula bukas, sir, magsasanay kang humawak ng baril at mag-aaral ng self-defense. Hanggat hindi natin nahuhuli ang punot dulo ng lahat ng to, wala munang night out pagkatapos ng trabaho mo. Seryoso nitong sabi. Okay. Kinakabahan naman niyang sagot. Nakikita niya kasi sa ekspresyon ni Ara na hindi siya pwedeng tumanggi. Kinabukasan, kaagad nagsimula ang kanyang training tulad ng sinabi ni Ara. Hindi naman nabigla ang kanyang katawan dahil sanay siya sa ehersisyo. Humahanga lang siya sa babae dahil nasaksihan niya ang husay nito sa self-defense at shooting. Ngayon, nasa isang shooting range sila para sa isang linggo niyang pagsasanay. Una na niyang pinag-aralan ang mga basic self-defense. Focus on your target. Istriktong utos ni Ara sa binata. Napapansin niya ang otoridad sa boses nito sa tuwing nagbibigay ng command. Fire! Hudyat nito na sinusunod naman ni Travis. Sunod-sunod niya kinalabit ang gatilyo. Napatalon siya sa tuwa nang makitang bullseye ang tama ng bala. Congratulations, sir! Mahusay ka! Tinapik nito ang balikat niya. Nakangiti naman siyang bumaling dito. Nagawa ko! Masaya niyang niyakap si Ara. Binuhat pa niya ito at inikot-ikot. Aray! Ibaba mo ako, sir! Nahihilo ako! Nakangiti pa rin siya nang ibaba ito. Pero inakbayan niya ang babae. Halika, ililibre kita. Namilog ang mga mata ni Ara sa salitang libre. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Basta libre, masarap yan, sir. Natawa na lang siya nang halos hilahin siya ni Ara palabas ng shooting range. Sa isang exclusive restaurant niya ito dinala. Hinayaan niya rin itong umorder ng kahit anong gusto nito. Anong susunod nating gagawin? Tanong niya sa dalaga pagkakuha ng order nila. Kakain. Natawa naman siya sa sagot nito. Nasanay na siya sa mga out of mind nitong sagot. Kung dati umiinit ang ulo niya, ngayon ay natutuwa na siya dito. He finds it cute. You're cute. Puri niya rito. Aso lang ang cute, sir. Gorgeous ako. Itinuro pa nito ang sarili habang sinasabi yon. Pwede mo akong tawagin sa pangalan ko, Ara. Nakakailang kapag ganun ang tawag mo sa akin sa ganitong lugar. Naging mas malapit na silang dalawa sa nakalipas na mga araw. Kaya palagay niya ay ayos lang yon. Hindi pwede. Ikaw ang boss ko at kailangan manatiling ganun. Natigilan si Travis. Napatitig lang siya sa babae habang abala ito sa paglalagay ng pagkain sa sariling plato. Hindi niya alam, pero nalungkot lang siya sa kaalamang boss lang siya rito. Kumain ka na, sir. Bahagya siyang nagulat nang ibigay nito sa kanya ang platong may pagkain. Ngumiti lang siya at nagpasalamat. Pagkatapos kumain, naglakad muna sila sa tabing dagat. Malamig ang simoy ng hangin tuwing gabi. Hinubad niya ang suot na coat at ipinatong sa balikat ni Ara. Hindi mo na kailangan gawin yan, sir. Makapal naman ang suot kong t-shirt. Kahit na, baka kasi sipunin ka. Sa bala nga hindi ako natatakot. Sa sipon pa kaya. Natatawa nitong sabi. Tanggapin mo na lang. At pinagbabawalan kitang tawagin akong sir. Okay,
Natuwa naman siya nang pumayag ito. Medyo naririndi na kasi siya sa salitang sir mula rito. Nasaan pala ang pamilya mo, Ara? Pagbubukas niya ng usapan. Masyado silang tahimik habang naglalakad. Nasa ibang planeta, kasama ang sarili nilang pamilya. Naunawaan naman niya ang sinabi nito. Bakit hindi ka sumama sa isa sa kanila? Dahil hindi ako alien. Alien lang ang sumasama sa kapwa nila alien. Sa palagay ni Travis, hindi maganda ang relasyon ni Ara sa pamilya. Kaya ganito ito magsalita. May boyfriend ka ba? Tumigil si Ara sa paglalakad at humarap sa karagatan. Pinagmasdan naman niya ito. May bahid ng lungkot ang mga mata nito. I'm married. Nagulat siya sa revelasyon nito. Umasa siya na dalaga pa ito. Bumuntong hininga siya at umiwas ng tingin. Parang nasasalamin niya ang sakit sa mga mata nito na nakapagtatakang nararamdaman din niya ngayon. Supposedly married. Ulit nito. Hay nako, ayoko ng pag-usapan. Umuwi na tayo. Lihim naman siyang napangiti sa sinabi nito. Akala talaga niya ay totoong married na ang dalaga. Halika na, ako na magmamaneho. Presenta niya at inakbayan ito. Parang ang saya mo naman. Puna ni Ara sa kanya. Nakangiti niya itong binalingan. Pinisil niya ang ilong nito. Ang cute mo talaga, Ara. Nanggigigil niyang sabi. Gorgeous. Pagtatama nito. Okay, gorgeous. Okay na ba? Siyempre. Nakangiti nitong sagot. Sa kabilang dako, isang figura ang matamang nanonood sa masayang usapan ni Travis at Ara. Kinuha nito ang telepono at tinawagan ang taong nag-utos dito upang subaybayan ang dalawa. Boss, sasakay na sila ng kotse. Sabi ng figura sa kausap sa cellphone. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamasid at humanap ka ng magandang tiyempo para umatake. Sabi ng nasa kabilang linya. Sige po, pero may problema po tayo, boss. Ano yun? Namumukaan ko po yung babae na kasama ni San Diego. Isa lang yung pipitsuging bodyguard. Pinakamahina sa kanilang grupo. Hayaan mo na siya at ituon mo na lang ang atensyon mo kay San Diego. Mahigpit itong utos bago tinapos ang tawag. Siguro nga nagkamali rin ako. Imposibleng gawin niya ang bagay na to. Sambit ng figura sa sarili habang nakamasid lang kay Ara at Travis. Tulad ng utos ng boss nito, sinundan nito ang sasakyan ng dalawa. Alam na rin nito kung saan nakatira si Travis, maging ang pagsasanay na ginagawa ng lalaki. Kahit magsanay pa si Travis, hindi pa rin matutumbasan ni Travis ang pagkabihasa nito sa pakikipaglaban. Magandang pagkakataon iyon para dito, sapagkat malaking presyo ang nasa ulo ng binatang si San Diego. Ilang oras nang nakatanaw ang figura sa labas ng bahay ni Travis. Kanina pa nakapasok ang dalawa ni Ara at Travis sa loob ng bahay. Pero, nanatili ang figura sa pwesto. Nang tingin nito'y hindi nalalabas ang dalawa, saka pa lang nagdesisyong umalis ang figura. Ngunit natigilan ito nang maramdaman ang isang bagay na nakatutok mula sa likuran nito. Bilang isang ex-military, alam nito kung ano ang bagay na iyon. Itinaas ng figura ang kamay at mabilis hinarap ang taong nasa likuran upang agawin ang nakatutok na baril. Hindi nito inaasahan na mas mabilis kumilos ang taong nasa likuran. Naramdaman nito ang malakas na pagtama ng puluhan ng baril sa muka. Bumagsak ang figura sa lupa. Tama ang hinala ko. Ikaw ang sumusunod sa amin, Madrigal. Kinilabutan ang figura nang marinig ang pamilyar na boses. Inangat nito ang paningin. Pagak na tumawa ang figura nang makumpirma ang hinala. Tumayo ito at humarap sa bagong dating.
Hindi ako nagkamali sa aking kutob. Ikaw nga yan, Captain Arania Fuentes. Ang kapitan ng Military Special Forces Unit na nasuspinde dahil sa pagsuway sa utos ng nakatataas. Nakangising sabi ng figura. Updated ka sa buhay ko, pero hindi yan ang sadya ko sa'yo. Bibigyan kita ng trabaho, Madrigal. Seryosong sabi ni Ara. Tumawa naman ng lalaki. Baka nakakalimutan mo, hindi na ako isang sundalo at hindi na ako kasama sa mga tauhan mo, Kapitan. Gusto mong bumalik sa serbisyo, di ba? Natigilan ng lalaki. Iyon talaga ang nais nito dahil pinagbayaran na nito ang kasalanan noon sa grupo. Kung ganon, gawin mo ang ipapagawa ko. Bakit ako maniniwala sa'yo? Suspended ka nga at wala sa serbisyo. Babalik ako sa serbisyo pagkatapos ng misyong to. Kung gusto mong magkasabay tayong bumalik, gagawin mong maliit kong pabor. Anong pabor? Dalhin mo lang sa isang lugar ang taong nag-utos sa'yo. Gusto ko lang mahuli sa akto ang salarin. Sa sinabi mong yan, marahil alam mo na kung sino ang nasa likod ng lahat ng to. Ngumisi si Ara na nagbigay kilabot kay Madrigal. Si Ara ang isa sa kinatatakutan nila kapag nasa kampo. Mas lalong nakakatakot ang babae kapag naka-assign sa training ng mga sundalo. Hindi halata sa itsura ni Ara, pero mas mabangis pa ang babae sa leon kapag nagalit. Walang makakatakas sa aking mga paningin, Madrigal. Alam mo yan. Napapalunok na umiwas ng tingin si Madrigal kay Ara. Ibigay mo sa akin ang number mo. Tatawagan kita. Sabi ni Ara dito. Kinuha naman ni Madrigal ang cellphone sa bulsa at ibinigay kay Ara. Mabilis ding ibinalik ng dalaga ang cellphone nito matapos kunin ang numero ni Madrigal. Kung susundan mo kami, dumistansya ka. Hindi yung mapapansin kita. Halatang halata kang sumusunod. Sadyang malakas ang pakiramdam mo, Kapitan. Sigurado ako sa tamang distansya ng pagsunod sa inyo. Mahirap ka lang talagang maisahan. Katwira ni Madrigal. Ara? Sabay silang lumingon nang marinig ang boses ng binatang San Diego. Lihim nang umisi si Madrigal nang makita ang nanlilisik na mata ni Travis sa direksyon nito. Samantala kanina, nagtataka si Travis kung bakit hindi pa rin bumabalik si Ara. Nagpaalam lang ito kanina na may bibilhin sa labas, pero hindi pa rin ito bumabalik. Nag-alala siya kaya sinundan niya ito. Pero hindi niya inaasahan na makitang may kausap itong lalaki. Umalis ka na. Taboy ni Ara kay Madrigal. Bakit hindi mo ako ipakilala sa kanya? Sagot ng lalaki na nagpainit sa ulo ni Travis. Tama siya, Ara. Bakit hindi mo ipakilala sa akin ng lalaking yan? Sagot naman niya na hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Halata sa ngisi ni Madrigal ang pangaasar. Gusto niyong makilala ang isa't isa? Tanong ni Ara. Nagpapabalik-balik ang tingin nito sa dalawang lalaki. Oo, gusto ko siyang makilala. Seryosong sagot ni Travis. Gusto niyang malaman kung ano ang relasyon ng lalaki kay Ara. Gusto ko rin siyang makilala. Nakangisi pa rin sabi ni Madrigal. Eh di magpakilala kayo sa isa't isa. Nag-uusap na nga kayo. Hindi niyo pa kayang magpakilala sa isa't isa? Bali walang sabi ni Ara at tinalikuran na ang mga lalaki. Your reaction was epic. Tumatawang sabi ni Madrigal kay Travis. Layuan mo si Ara. Banta niya sa lalaki. Hindi niya gusto ang nararamdaman nang makitang magkalapit ang dalawa. Nagsiselos ka ba? Oo. Walang alinlangan niyang sagot. May karapatan ka ba? Hindi siya nakasagot. Nagsiselos talaga siya kahit wala naman siyang karapatan.
Kung wala kang karapatan, huwag mo akong pagbabawalan dahil si Aranya lang ang pwedeng pumigil sa akin. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap nila ng lalaki, nanatiling walang imik si Travis sa tuwing kasama si Ara. Hindi naman nagtatanong o nagtataka ang babae. Sa kilos pa lang nito, malinaw niyang nakikita na boss lang siya para dito. Sir, ito na po ang coffee mo. Narinig niyang sabi ng kanyang sekretarya. Miss Claire. Tawag niya ng paalis na ito. Yes, sir. Ilang taon ka na bilang sekretarya ko? Bahagyang rumehistro ang pagtataka sa mukha ng babae. Almost 4 years na po, sir. Bakit po? Sa loob ng mga taon na yon, hindi ka ba nagkagusto sa akin? Nagulat ito, pero maya-maya ay ngumiti rin. Baka mawalan ako ng trabaho kapag sinagot ko yan, sir. Just be honest, I won't fire you. To be honest, sir, nagka-crush ako sa'yo, pero nasaksihan ko kung paano ka magpalit ng babae, kaya na-turn off ako. Almost 1 month na akong walang babae. Hindi ba bumalik ang pagka-crush mo? May babae ka, sir. Palagi kayong magkasama, di ba? At isa pa, married na po ako. 2 years old na ang baby ko. Okay, thank you. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Kung naguguluhan ka sa nararamdaman mo, pwede mo siyang kausapin, sir. Malay mo pareho kayo ng nararamdaman. Wala akong tinutukoy na babae. Iwas tingin niyang sabi. Ang totoo, gusto niyang malaman kung posible talagang makagusto ang isang babae kahit ilang araw lang ito nakilala ang lalaki. Gusto niyang i-apply iyon sa sitwasyon nila ni Ara. Kung may pag-asa ba itong makagusto sa kanya? Sir, maraming nagkakagusto sa'yo at papalit-palit ka ng nobya. Pero hindi ko akalain na torpe ka pala. Natatawa nitong sabi bago lumabas ng kanyang opisina. Nakapikit namang sumandal sa kanyang upuan si Travis. Hinilot niya ang sentido ng kumirot iyon. Naguguluhan talaga siya sa nararamdaman. Hindi naman siya ganito sa mga babaeng nagdaan sa buhay niya. Sir? Muli siyang nagmulat nang marinig ang boses ni Mr. Valderrama. May bagong report po mula sa pulisya. Nahuli ng 3 lalaki na humahabol sa'yo, kasama ang babaeng modelo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa pong balita kung sino ang nasa likod ng lahat. Ayaw magsalita ng mga sospek. Ang mga nang-ambush amin, nahuli na ba? Hindi pa po yun matukoy ng pulisya, pero ginagawa ng mga pulis ang lahat para manghuli sila. Yun lang ba ang kailangan mo, Tito? Magpapaalam sana ako ng 3 araw na day off. Birthday ng anak kong nasa probinsya. Kailan mangyayari ang kaarawan niya? Next week na, sir. Sige, bibilhan ko rin siya ng regalo. Maraming salamat, sir. Hapon na naman at oras ng uwian. Magkasama si Travis at Ara sa isang sasakyan habang nagmamaneho ang babae. Saan tayo, sir? Tanong nito. Sa pinakamalapit na bar. Akala ni Travis, tututol ito tulad ng palagi nitong ginagawa. Pero walang salita itong sumunod sa kanya. Pagdating sa bar, sunod-sunod ang ginawa niyang pag-order ng alak. Gusto niyang maglasing ngayong gabi. Sir, umuwi na tayo. Lasing ka na. Narinig niyang sabi ni Ara. Naramdaman din niya ang paghawak nito sa kanyang braso. Hinila naman niya ito at niyakap. Pinatong niya ang ulo sa balikat nito. Ara, sa tingin ko mahal na kita. Hindi niya narinig ang boses nito, kaya inangat niya ang ulo at tumingin dito. Nasaktan siya nang walang kahit anong reaksyon na nakikita sa mukha nito. Ito ang unang beses na nagtapat ako sa isang babae, pero hindi ko inaasahan na ganito pala kasakit. Masakit pala magmahal?
Mapait siyang ngumiti bago ito tinalikuran. Pinilit niyang maglakad pabalik sa kotse na hindi inaalalayan. Pagdating sa sasakyan, pumikit lang siya. Ayaw niya itong makita dahil pumapasok sa isip niya ang walang reaksyon nitong muka pagkatapos niyang magtapat. Napakamanhid ng babae. O baka wala lang talagang dating sa dalaga ang kagaya niya. Kinabukasan, napakatahimik nilang dalawa. Walang nagbubukas ng usapan. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana ng kotse habang nagmamaneho si Ara. Ganoon lang ang naging senaryo nilang dalawa sa loob ng isang linggo. Mag-uusap lang sila kapag tinatanong nito kung may iba pa ba siyang pupuntahan. Saan tayo, sir? Pare-pareho lang ang linya nito sa nakalipas na isang linggo. Kahit saan mo gusto. Malamig niyang sabi bago ipinikit ang mga mata. Napapagod siyang sagutin ang paulit-ulit nitong tanong. Hinayaan na lang niya itong magmaneho. Narito na tayo, sir. Sabi ni Ara makalipas ang halos isang oras na pagmamaneho ng tahimik. Nagmulat ng mga mata si Travis. Kinuha niya ang attache case at lumabas ng kotse. Nagtaka siya nang makita ang paligid. Nasa tabing dagat sila, pero hindi iyon ang pinuntahan nila dati. Where are we? Tanong niya kay Ara. Kinuha ni Ara ang dala niya at ibinalik sa loob ng kotse. Let's enjoy the night, sir. Nakangiti nitong paanyaya. Parang may humaplos sa kanyang puso nang masilayan muli ang ngiti nito. Kahit tagal na niyang hindi nakikita ang masigla nitong itsura. How? Tanong niya. Hindi niya rin maitago ang galak sa plano nitong gawin. Teka, mag-iisip muna ako. Niyaya mo ko tapos hindi ka pa pala handa. Sarkastiko niyang tanong sa dalaga. Pero sa loob naman ay kinikilig siya. Wala kasi akong plano, sir. Bakit dito ka kasi tumigil? Pwede naman sa bar, restaurant, o kaya sa park. Hindi kita masosolo dun. Maraming tao dun. Lihim nang ngumiti si Travis. Parang gusto niyang tumalon sa saya sa sinabi ni Ara. Kung gusto mo akong masolo, dapat sa hotel na lang. Malakas siyang tumawa nang hampasin nito ang braso niya. Malisyoso ka talaga, Sir Travis, no? Wala akong sinasabi. Nagsuggest lang ako. Wala kang sinasabi, pero may iniisip ka. Nako, alam ko ang website na yan. Palusot.com. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganun. Malinis ang konsensya ko, Ara. May naisip na ako. Bigla nitong sabi. Pinigsalikop niya ang dalawang braso sa dibdib at sumandal sa kotse. Ano yun? Karera tayo sa paglangoy. Ano? Game ka, sir? Tumawa na naman siya. Akala niya may maganda itong suhestyon. Malamig ang tubig sa dagat kapag gabi, lalo na kapag ganitong mahangin. Gusto mo bang magkasakit? Ayos lang yan. Halika na, sir. Hindi na siya nakatanggi nang hilahin siya nito patungo sa dalampasigan. Paglubog ni Ara ng paa sa tubig, mabilis din itong umahon. Ang lamig pala. Tinawanan niya ulit ito. He was fascinated by looking at her cute expressions. Bumalik siya sa buhanginan. Anong ginagawa mo, Sir Travis? Nagtataka nitong tanong nang alisin niya ang suot na suit. Naghuhubad? Nakangisi niyang sagot. Bakit ka naghuhubad? Maliligo tayo, di ba? Ngumisi siya habang papalapit muli dito. Hindi na ako maliligo. Malamig ang tubig. Nauutal nitong sagot habang umaatras. Kapansin-pansin din ang pag-iwas ng mga mata ng dalaga sa nakahantad niyang machong katawan. Walang atrasan, Ara. Ikaw ang nagsuggest nito. Kaya halika na. Swimming na tayo. Napasigaw ito nang buhatin niya ito at sabay silang nag-dive sa tubig.
Parang nagsisi siya nang maramdaman ang sobrang lamig na tubig. Pero agad ding nawala iyon nang maramdaman niyang yumakap si Ara sa kanya. Ang lamig! Nanginginig nitong sabi. Mahigpit naman niya itong niyakap. I want this to last forever, Ara. Bulong niya rito. Napapikit si Travis nang maramdaman niya na humigpit din ang yakap ni Ara sa kanya. Travis. Bigla siyang nagmulat nang marinig ang kanyang pangalan mula rito. Gusto niya itong makita, pero hindi nito inalis ang mahigpit na yakap sa kanya. Ara, may problema ba? Nararamdaman niya ang mabilis na pintig ng puso nito. Kung ano man ang mangyari, magtiwala ka lang. Bulong nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito sumagot. Humiwalay ito ng yakap sa kanya at mabilis umahon sa tubig. Ara! Tawag niya. Hinabol niya ito, pero bigla siyang tumigil nang makita ang mga armadong kalalakihan na nag-aabang sa kanya. Nagtagis ang kanyang mga ngipin nang makitang naroon ang lalaking kausap ni Ara noon sa dilim. At sinalubong nito ang babae. Anong kalokohan to, Ara? Katulad ka rin ba ni Mira? Nagtatagis ang bagang niyang tanong. Hindi ito sumagot. Hindi rin ito tumitingin sa kanya. Kunin siya. Utos ng isang lalaki sa mga kasamahan. Sinubukan niyang lumaban, pero marami ang mga ito, kaya wala rin siyang nagawa laban sa mga ito. Traidor ka, Ara! Traidor ka! Sigaw niya sa babae. Isang malakas na palo sa kanyang ulo ang nagpawala sa kanyang malay. Malamig na tubig ang naramdaman ni Travis na bumuhos sa kanya. Hindi na siya nagulat na nakagapos ang kanyang kamay at paa. Pero nagulat siya sa taong nasa harapan niya. Tito Ramon? Oh, Travis. Mabuti at gising ka na. Nakangisi nitong sabi. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit. Nagpapalag siya upang maalis ang gapos sa kanyang mga kamay. Ngunit ni hindi man lang nabawasan ang higpit niyon. Pamangkin, huwag kang magalit, okay? Kailangan ko pa ang pera ng mga magulang mo. Makakawala ka naman dito, pero hindi pa ngayon. Malakas itong tumawa. Nagpumiglas muli siya sa pagkakatali para sigurin ito, pero hindi niya nagawa. Mahigpit talaga iyon at siya lang ang nasasaktan. Walang yaka, Tito. Tinanggap ka namin sa kumpanya, tapos ito pang igaganti mo sa amin? Hayop ka. Relax. Sabi ko nga pakakawalan din kita kapag nakuha ko ng pera. Yan ay kung magpapakabait ka. Mas tumindi ang galit niya rito. Lalo na nang makita niyang pumasok sa kinaroroonan niyang silid si Ara. Oh, narito na pala ang bodyguard mo. Oh, sorry. Dating bodyguard pala. Pakana mo rin ba to, Tito? Of course! Lahat ng to ay plano ko. Simula sa pagkuha ng pinakamahinang bodyguard sa isang security agency hanggang sa paglalagay ng tracking device at surveillance camera sa kotse mo. Pinahanga mo pa ako noon dahil napansin mo ang device. Akala ko hindi mo na yun makikita. Pero magaling ka, pamangkin. Nagawa mong alisin ang mga device sa pagbangga ng kotse mo. Alam mo siguro na may electric shock yon, kaya hindi mo hinawakan. Natigilan naman si Travis. Isang tao lang ang bumangga ng kanyang kotse. Tumingin siya kay Ara, pero seryoso lang ito. Sinadya ba nito ang bagay na yon? Hindi niya alam. Naguguluhan siya. Nagagalit siya kay Ara dahil niloko siya nito. Ngayon ay alam na niya kung bakit siya niyakap ni Ara ng mahigpit kanina sa may dagat. May ginawa pala itong kasalanan. Boss, nariyan na po ang may dala ng pera. Sabi ni Ara kay Ramon. Malawak na mangumiti ang lalaki. Your parents are here, pamangkin. Mahal na mahal ka talaga nila. Hindi ka nila hahayaang mamatay. Kita mo?
Kahit simutin ko ang pera nyo para sa ransom mo, ibibigay pa rin nila alang-alang sa'yo. Kinabahan si Travis para sa kaligtasan ng mga magulang niya. Huwag mong sasaktan ng mga magulang ko. Hayop ka. Depende sa kilos mo yan, Travis. Sagot nito. Sige, ilabas na yan. Baling at utos nito sa mga tauhan. Agad naman siyang hinawakan ng dalawang lalaki palabas ng silid pagkatapos alisin ang tali niya sa paa. Sandali. Pigil ni Ara sa dalawa. Lumapit ito sa likuran niya. Akala niya tutulungan siya nito, pero nadismaya siya. Maluwag ang tali niya. Sambit nito. Naramdaman niyang mas lalong humigpit ang kanyang tali, pero may inilagay ito sa kamay niya. Ayos na. Saad nito bago sumunod kay Ramon. Nakatingin lang si Travis sa papalayong bulto ni Ara. Hindi niya alam kung ano ang plano nito ngayon, pero isa lang ang sigurado niya. Hindi siya nito ipapahamak. Habang naglalakad, pasimple niyang pinuputol ang tali sa kanyang kamay gamit ang matalim na bagay na inilagay ni Ara sa kamay niya. Travis, anak! Sigaw ng kanyang ina pagkakita sa kanya. Kasama nito ang kanyang ama. Mom! Dad! Why did you come here? Nag-aalalang sabi ni Travis sa mga magulang. Nasaan ang pera? Tanong ni Ramon sa mag-asawa. Dala namin ang hinihingi mo, Kuya Ramon. Pakiusap, pakawalan mo ng anak ko. Umiiyak na pakiusap ng kanyang ina. Kunin mo ang pera. Utos nito kay Ara. Binilisan ni Travis ang pagputol sa tali. Hindi niya alintana ang nasusugat ng kamay, basta maputol lang ang tali. Lumapit si Ara sa kanyang magulang. Kinuha nito ang dalang bag ng kanyang ama. Kapag niloko niyo ko, masasaksihan niyo ang kamatayan ng nag-iisa niyong anak. Babala ni Ramon sa mga ito. Hindi kuya, 20 million ang dala namin. Pakiusap, pakawalan mo na si Travis. Pamangkin mo siya. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. At pasensyahan tayo, kapatid ko. Kailangan ko ng pera, kaya wala akong pakialam kahit na magkadugo pa tayo. Kinuha nito ang bag kay Ara. Mayaman na ako. Masaya nitong sabi pagkabukas sa bag. Parang baliw nitong inamoy at hinalikan ang pera. Taas ang kamay! Napapalibutan namin kayo! Ang sigaw na iyon ang nagpataranta sa mga tauhan ni Ramon. Boss! May parak! Tarantang bulalas ng isang guns. Mga walang ya kayo! Nagdala kayo ng pulis dito? Patayin si Travis! Galit na utos ni Ramon sa dalawang lalaking katabi ni Travis. Nataranta siya dahil hindi pa tuluyang napuputol ang kanyang tali sa likuran. Pero nagulat siya nang mabilis na bumagsak ang dalawang lalaki sa gilid niya. Agad na binigyan ni Ara ng mabilis na jab sa baba ang dalawang lalaki. Ara? Ang bagal mong kumilos, sir. Paano kung nahuli ang kilos ko? E di napatay ka ng dalawang yan. Sambit ni Ara habang inaalis ang kanyang tali. Salamat. Traidor kang babae ka. Pinagkatiwalaan kita. Gigil at galit na sigaw ni Ramon kay Ara habang nakatutok ang baril sa dalaga. Hindi ako traidor. Sadyang hindi mo lang ako kakampi, Valderrama. Boss, sumuko ka na. Napapalibutan ka na ng mga pulis. Maging ikaw, Madrigal? Baling ni Ramon sa lalaking nakita ni Travis na kausap ni Ara dati. Biglang lumabas ang mga pulis at mabilis dinakip si Ramon at mga tauhan nito. Maraming salamat sa tulong mo, Iha. Naluluhang sabi ng ina ni Travis kay Ara. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi pa rin namin alam kung sino ang nagtatangka sa buhay ng aming anak. Singit naman ni Mr. San Diego. Walang anuman, ma'am, sir. Maiwan ko po muna kayo.
May kakausapin lang po ako. Alam niyo po ang nangyayari, Mom? Dad? Tanong ni Travis sa mga magulang pagkaalis ni Ara. Oo anak, matagal ka na niyang sinusubaybayan bago pa siya kunin ni Ramon bilang bodyguard mo. Kinuha namin ang serbisyo niya para palihim kanyang protektahan anak. Tumingin siya sa direksyon ni Ara. Kausap nito ang lalaking pinagseselosan niya. Nakita niyang sumaludo ang lalaki rito bago umalis. Sino po ba talaga siya? Tanong niya sa mga magulang habang nakatingin sa babae. Arania Fuentes, a military captain of the Special Forces Unit. Mas lalong tumaas ang paghanga ni Travis para kay Ara. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang katungkulan nito. Ngunit hindi na rin iyon nakapagtataka dahil mahusay ito sa paghawak ng baril at pakikipaglaban. Akalain ba niyang ang papayat-payat at aanga-angang mag-drive noong una ay isa palang may mataas na katungkulan sa kapulisan? Kaya pala wala itong katakot-takot sa mga kalaban noong pinagbabaril na sila. Sige na, lapitan mo muna siya anak. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Naglakad siya patungo kay Ara, pero natigilan siya nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang tiyuhin. Travis! Nagulat siya nang makitang inagaw nito ang baril ng isang pulis at itinutok sa kanyang direksyon. Namutla si Travis, hindi sa sunod-sunod na putok na narinig, kundi sa taong nakayakap sa kanya ngayon at sumalo sa balang dapat ay sa kanya. Ang bagal mo talagang kumilos, sir. Ara! Tanging naibulalas niya habang nakamasid sa tumatagas na dugo sa katawan nito. Mabilis niyang binuhat si Ara nang bumagsak ang katawan nito sa kanyang dibdib. Nangilid ang kanyang mga luha nang lumabas ang dugo sa bibig nito. Dadalhin kita sa ospital. Pinatatag niya ang sarili para hindi lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niya itong pagalitan sa pagsalo ng bala, pero hindi niya magawa dahil sa kalagayan nito ngayon. Travis, please don't talk. Save your energy. Huwag kang pipikit, okay? Pakiusap niya rito. Malayo to sa bituka. Nakangiti nitong sabi, pero halata ang pamumutla. Okay, malayo yan sa bituka. Walang masamang mangyayari sa'yo. Basta huwag kang pipikit. Bili niya bago sumakay sa isang police car. Hindi niya ito binibitiwan. Hindi niya hinahayaang tumulo ang kanyang luha. Umaasa siyang walang masamang mangyayari dito dahil malapit sa puso ang tama nito. Tatlong bagay kapag nasa panganib, sir. Oo. Una, huwag magpanik. Pangalawa, huminga ng malalim. Pangatlo, tumakbo o kaya naman lumaban. Kabisado ko lahat yun, kaya huwag ka nang magsalita. Pakiusap, Ara, huwag ka munang magsalita. Nakikiusap niyang sabi habang yakap ito. Mali. Pangatlo, magtiwala ka, sir. Okay. Nagtitiwala na ako. Kahit sa seatbelt, sa'yo, sa bahay, sa pulis, sa lahat. Basta nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang pipikit. Unti-unti na niyang nararamdaman ang pag-agos ng kanyang mga luha. Kay God, magtiwala ka sa kanya, sir. Oo, nagtitiwala ako sa kanya. Alam kong ililigtas ka niya at pagagalingin ka niya. Hindi na niya napigilan ang sunod-sunod na patak ng luha sa sunod nitong sinabi. Patawad, Travis. Natatakot ako na magmahal muli. Ayoko nang masaktan pa. Mas masakit yun kaysa sa tama ng baril. Kahit hindi mo na ako mahalin, basta ligtas ka. Ayos lang sa akin. Magpakatatag ka, Ara. Please. 4 na beses nang nangadib ang buhay ko. Kapag tinanggahan ulit ako ni San Pedro, babalik ako sa'yo. Pangako. Ara? Marahan niyang tinapik ang mukha nito, pero hindi na ito nagmulat o nagsalita pa.
Ara, please. Huwag mong gawin sa akin to. Gumising ka. Pakiusap, Ara. Parang kinukuha rin ang puso ni Travis mula sa kanyang dibdib nang makitang unti-unting bumagsak ang kamay ni Ara. Ara! Naghihinagpis niyang sigaw. Maging ang pulis na nagmamaneho ay hindi maiwasang lumuha sa nasasaksihan. Halata na malapit ito sa dalaga dahil panay din ang salita nito kanina para hindi matulog si Ara. Tulala lang si Travis habang nasa chapel ng ospital. Paulit-ulit niyang hinihiling sa itaas ang kaligtasan ni Ara na kasalukuyang nasa operating room. Isang matandang lalaki naman ang tumabi sa kanyang inuupuan. She's strong. I know she's going to survive this trial. Sabi nito kaya lumingon siya sa matanda. Travis San Diego, right? Tumango siya. Gustav Momento, Arania's uncle. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito, pero hindi siya nagsalita at muli siyang humarap sa unahan. She's been in this situation for the 4th time, and all are because of her missions. Una siyang naaksidente sa pagsabog ng isang bomba. Inililigtas niya noon ang isang matanda. Second, sa isang car accident habang hinahabol niya ang isang terorista. Third, sa pagsupil ng mga pumatay sa kanyang fiancé, isang araw bago ang kanilang kasal. Mahigpit siyang tinututulan ng general, pero hindi siya nakinig, kaya nasuspende siya. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Nanatili lang siyang nakikinig sa sinasabi nito. Instead of 1 month suspension, nag-request pa siya ng extension na gawing 3 months ang pagsuspende sa kanya dahil sa'yo. Doon nakuha ng matanda ang kanyang atensyon, kaya tumingin siya rito. Why? 1 week bago matapos ang kanyang suspension, lumapit sa aking ahensya ang mga magulang mo. They want a personal bodyguard for you, pero kailangan hindi mo malaman. Alam nila ang pagbabanta sa buhay mo dahil sa mga death threat na kanilang natatanggap. Nasa opisina ko si Aranya noon, kaya nagpresenta siyang subaybayan ka ng 1 linggo bago siya bumalik sa serbisyo. Ang dahilan niya ay bored siya, pero hindi ko inaasahan na after a week, hihilingin niyang tapusin ang misyon niya sa'yo. Bakit daw po? Naguguluhan niyang tanong. She was obsessed with your case and wanted to save you. Alam niyang si Ramon Valderrama ang utak sa lahat, pero gusto niyang mahuli sa akto ang matanda. Napatunayan ko rin yun nang hilingin ni Ramon na kailangan niya ng bodyguard para sa'yo. Pero yung pinakamahina raw. Gumawa kami ng fake profile ni Aranya para siya ang kunin ni Valderrama. Simula pa lang, nakaplano na ang lahat bago mo pa siya makilala. Natahimik si Travis sandali. Why are you telling me this? I want this to hear from her. Malungkot niyang sabi. Matagal na pala siyang kilala ni Ara, pero pinagkait nitong mas makilala pa niya ito. Kung sana nagpakita agad ng dalaga sa kanya, hindi niya sana hahayaang mangyari ang lahat ng ito. Hindi sana nangangadib ang buhay ni Ara ngayon. I know she likes you, but she's afraid that something might happen to you. Please wait for her, Travis. Pinanghawakan niya ang sinabing iyon ni Mr. Gustav, pero nakalipas na ang 3 taon. Wala pa rin siyang balita sa sitwasyon ni Ara. Nang alisin ang bala sa katawan nito, ilang araw lang ang pinalipas at dinala na ito sa ibang bansa para sa maayos na treatment. Simula noon, wala na siyang narinig sa mga magulang na tanging mayroong koneksyon kay Mr. Gustav. Travis anak, mahaba ng buhok mo. Gusto mo bang samahan kita magpagupit? Malambing na tanong ng kanyang ina. Hindi na siya umuuwi sa sarili niyang bahay sa loob ng 3 taon upang pagbigyan ng hiling ng kanyang ina. Ayaw nitong manatili siya roon dahil na rin sa nangyari. Hindi naman iyon problema sa kanya sapagkat bawat sulok ng kanyang bahay, nakikita niya ang imahe ni Ara. Mas lalo lang siyang malulungkot doon. Ito ang bago kong hairstyle, Mom. Sagot niya bago itali sa likod ang mahabang buhok.
Papasok ka ba sa opisina ngayon? O gusto mong mamasyal tayo? Hinawakan niya ang kamay ng ina. Ayos lang po ako, Mom. Huwag kang mag-alala sa akin. Matamlay nang ngumiti ang kanyang ina. Hindi ko na nakikita ang sigla sa mga mata mo, anak. Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan? Mahirap siyang kalimutan, Mom. Papasok na po ako sa opisina. Hinalikan niya sa pisngi ang ina bago siya umalis. Ayaw niyang mas lalo itong mag-alala sa kanya. Dahil ang totoo ay nangungulila siya sa babaeng mahal niya. Seatbelt, sir. Sabi ng driver niya nang makasakay siya sa kanyang kotse. Mapakla siyang ngumiti. Kahit sa sasakyan, palagi niyang naririnig ang boses ni Ara. Hindi na rin niya nakakalimutang isuot ang seatbelt dahil sa mga paalala ng alaala ni Ara. Sa opisina tayo. Mahina niyang sabi sa kanyang driver at pumikit na siya. Ganito ang palagi niyang ginagawa sa loob ng sasakyan. Iniisip niya ang mga eksena nila ni Ara kahit ang hindi nila pagkakasundo noong una nilang pagkikita. Napangiti siya dahil doon. Hindi niya naisip na mamahalin niya ng sobra ang babaeng iyon. Kahit ang walang kasiguraduhang sinabi ng uncle nito ay pinanghawakan niya. Kailan ka babalik sa akin? Bulong niya habang iniisip si Ara. Malakas ang kutob niyang ligtas na ito sa natamong injury. Ngunit hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Naramdaman niya ang biglang pagpreno ng sasakyan, pero hindi siya nabahala dahil sa suot na seatbelt. Drive carefully. Sambit niya na hindi nagmumulat ng mga mata. Hindi rin nagtagal nang muling tumigil ang sasakyan. Narito na tayo, sir. Nagmulat siya ng mga mata at inalis ang seatbelt. Bagong araw na naman at magiging abala siya sa trabaho. Ang trabaho ang isa sa dahilan kaya nalilibang siya at hindi masyadong inuukupa ng alaala ni Ara ang isip niya. Bumaba siya sa sasakyan, pero natigilan siya sa pagsara ng pinto nang marinig ang sinabi ng kanyang driver. 2 taon akong comatose. 6 na buwan nagpagaling sa ospital ng magising. 6 na buwan nagpalakas sa bahay bago payagan magbiyahe. Tapos ngayon hindi naman niya ako pinapansin. Porke bagay sa kanyang long hair ang lakas na niyang mongdedma. Malakas na kabog ng dibdib ang tanging naramdaman ni Travis. Tumingala siya upang pigilin ng luha. Nagiging emosyonal talaga siya pagdating kay Ara. Bakit ba naririnig niya ang boses nito? Nasisiraan na yata siya ng ulo. Sir, pakisara ng pintuan. Magpaparking na ako. Muli niyang narinig ang boses nito. Mahigpit niyang hinawakan ang pinto ng kotse. Isinara niya iyon pagkatapos niyang pumasok muli sa loob. Bakit ka bumalik? May iba ka pa bang pupuntahan, sir? Sarkastiko ang pagkakasabi nito, pero labis ang pagpipigil ni Travis na yakapin ito. Beach seaside. Sagot niya. Hindi niya pinahalata na sobra niya itong na-miss. Please wear your seatbelt, sir. Lihim siyang napangiti sa patuloy nitong pagrereklamo hanggang makarating sa seaside. Narito na tayo, sir. Inalis niya ang seatbelt at bumaba sa sasakyan. Umikot siya sa direksyon ng driver's seat at binuksan yon. Nagulat ito nang mabilis niyang yakapin. You're not a dream, Ara. Thank you, you're here. Nagagalak niyang sabi habang nakayakap ng mahigpit sa dalaga. Pwedeng bumaba muna? Nakakangawit eh. Bahagya siyang tumawa bago bitiwan ng dalaga. Pero hinalikan muna niya ito sa labi bago lumayo. Namilog ang mata nitong tumingin sa kanya. Hinalikan mo ako? Gulat nitong tanong. Ngumiti naman siya. Walang nagbago rito sa nakalipas na taon, maliban sa maikli nitong buhok. Hindi lang halik ang gagawin ko sa'yo, Ara. Hindi pa rin ito kumikilos, kaya siya na ang nag-alis ng seatbelt nito. Bumaba ka na.
Gusto kitang yakapin ng mas maayos at mahigpit. Ngumiti naman ito at kusang yumakap sa kanyang bewang. Pumalibot din ang kanyang braso sa katawan nito. Hindi niya alam kung ilang minuto silang ganoon, pero ayaw na niyang itigil yun. Gusto niyang maramdaman ito sa kanyang bisig. Kung panaginip lang ito, ayaw na niyang magising pa. Nangangalay na ang paa ko, sir. Mas lumawak ang ngiti niya dahil sa reklamo nito. Isang katunayan na hindi pa naginip ang lahat. Humiwalay siya rito. Binuhat niya ito at pinaupo sa hood ng sasakyan. Gusto kitang pagmasdan, Ara. Gusto kong patunayan na hindi nga ako nananaginip o namamalikmata. Malambing niyang sabi. Ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa kanyang buhay at gusto niyang masilayan habang buhay. Totoo ako, Travis. Hindi ka nananaginip lang. Salamat sa Diyos at nagbalik ka na. Kumusta ka na? Tanong niya rito. Okay na ako. Pwede na ulit ako magtrabaho. Grabe ka. Lutang ka ba at hindi mo ako nakilala kanina sa loob ng kotse mo? Pasensya ka na kung hindi man lang kita natapunan ng tingin kanina. Ang totoo, ikaw ang nasa isip ko. At mula nang nawala ka, never akong tumingin sa driver ko sa tuwing sumasakay ako ng kotse ko. Dahil mas nalulungkot ako kapag nai-imagine ko na ikaw ang driver ko. Hindi na ako papayag na magtrabaho ka, Ara. Ilang araw mo na akong driver, pero hindi mo naman ako pinigilan magtrabaho. Ilang araw? Gulat niyang tanong. Bakit hindi niya ito napapansin? Oo. Bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi ka agad nagpakita? Akala ko kasi problemado ka sa ibang babae, kaya pinagmamasdan lang kita. Parang palagi ka kasing wala sa sarili. Kailangan ko munang tiyakin na mahal mo pa rin ako bago ako magpakita. Narinig ko kanina na sinabi mo na bumalik na ako. Para kasing malapit ka ng mabaliw. Kaya nagsalita na ako bago ka pa matuluyang mabaliw, kakaisip at kahihintay sa akin. Baliw na baliw talaga ako sa'yo, Ara. Mahal na mahal kita at hindi magbabago yun. Yun din ang sinabi ng mami mo. Ni Mami? Nagkita na kayo? Oo. Sa guest room niyo ako natutulog. Seryoso ka? Sa bahay namin? Hindi rin siya makapaniwala na kasama na pala niya ito na hindi niya nalalaman. Nakakalungkot dahil hindi mo ko pinapansin. Akala ko tuloy baliwala na ako sa'yo. Pero buti na lang, kakaisip mo pala sa akin kaya para kang timang na palaging wala sa sarili. Hinawakan niya ang magkabila nitong pisngi. I'm sorry. Hindi ko alam. Inaamin ko, mas gusto kong pumikit at isipin ang mga alaala mo para maibsan ang lungkot ko. I'm sorry kung nasaktan kita at inisip mo na nakalimutan na kita. Masuyo niyang sabi. Okay lang yon. Pero may kailangan ako sa'yo. Ano yon? Hindi mo pa binibigay ang sweldo ko. Pabiro nitong sabi. Wala akong pera kaya kailangan ko yon. Pinag-resign na ako ng mga magulang ko dahil sa sunod-sunod kong aksidente. Kung hindi pa pala ako na-comatose, hindi nila ako pupuntahan. Ayoko sana iwanan ng trabaho ko, kaya lang halos lumuhod na sila sa pagmamakaawa. Pinili ko na rin kung saan magiging panatag ang kanilang kalooban. Pero alam mo, masaya ako dahil magkakasundo na kaming lahat. Akala ko noodles lang ang instant, pero ang mga kapatid ko, naging instant tagahanga ko rin. Nakakatuwa talaga. Gusto ka rin nilang makilala. Nakangiti lang si Travis habang nakikinig at pinagmamasdan itong magsalita. Kahit gawin kitang reyna bilang sweldo mo, walang problema sa akin. Basta pumayag ka lang, Ara. Hindi pwede. Bakit naman? Hindi ka naman isang hari. Paano ako magiging reyna? Natawa si Travis sa katwiran nito.
Gusto mo ba maging wife bodyguard? Sigurado ka? Nakangiti nitong tanong. Yes. Anong sweldo? Habang buhay na pagmamahal kasama ako. Malawak itong ngumiti. Deal. Masaya niya itong niyakap at ganoon din ito. Ngayon nasa bisig na niya ang babaeng matagal niyang hinintay. Hindi niya hahayaan na makalayo pa ito sa kanya. Hindi naman lumipas ang isang buwan, ay agad silang nagpakasal. Dumalo sa kasal nila ang buong pamilya ni Ara. Gayon din ang mga dati nitong kasamahan sa trabaho. Payapa na ang buhay nila ngayon. Malayo na sa panganib. Walang pagsidlan ang saya ni Travis dahil sa wakas, his lady bodyguard is now his wife and soon to be a mother of their child. He promised that he will protect his woman and love her forever until his last breath. The end. Kung nagustuhan nyo at na-enjoy ang istoryang ito, please don't forget to leave a comment down below. Your support really makes a difference. Thanks again, and see you sa aking another story. Keep safe and be blessed.